Hello everyone! Welcome to another episode of Joy and Abby Life Unfiltered, where we talk about life, marriage, and everything in between. So ano bang ngayon? Ano bang topic natin ngayon? Ang topic natin is about Pinoy Easter celebration. Oh, Which is so very relevant very kasi relevant bukas this is weekend. Easter. In fact, long weekend dito sa Australia. I think ganun din sa lahat ng Mas mahaba nga yata ang holiday, ang public holiday sa Pilipinas. Oo. Talking about Easter, or mas popular sa atin, tawag sa atin yan, Holy Week. Dito, hindi natin tinatawag na Holy Week. Semana Santa. Semana Santa. Dito, Easter lang. So, Easter weekend. Oo. Anong pinaka-memorable mong Holy Week experience nung bata ka sa Pilipinas? Kami, kasi as a family, siguro lumaki akong hindi kami masyadong, believer kami, pero hindi kami masyadong religious. Hindi kami masyadong nagpa-practice. Oo, hindi kami masyadong nagpa-practice. Pero Catholic ka, di ba? Pero Catholic, oo. Kapag every Semana Santa, ang talagang inaabangan ko noon, yung reenactment ng buhay ni Jesus to mga sinakulo. Oo, yung journey niya papunta sa cross. So, kasi nung lumaki ako noon sa Bagong Silangan, meron kasing parang parang drama, reenactment. May sinakulo dun sa so from church nyo I think mismo? from the church, tapos may stage. maglalakad kami sa streets, tapos pupunta kami doon sa parang bundok, tapos doon ipapako si Christ. Jesus Christ. So, Kami naman nung sa bahay namin noon, na-distract ako kay Bruno eh. Nung bata kami, siguro mga nasa teenager na ako noon, nung nagpapabasa kami sa bahay. As in, pasyon. Oo. Nag-start yata yun ng Friday, Good Friday, and then mag-e-end ng Saturday. Kasi talagang hindi kami full on yun. Talagang magdamagan na nagbabasa ka ng libreng biskwit, libreng salabat, kape, mananawa ka sa salabat oo. at saka kape. Oo, saka pagkain din. Kami kasi hindi kami nagpapasyon noon. Ang na-experience ko lang na pasyon at that time, sumali ako dun sa pasyon sa school. Like, pero kami as a family, madalang kaming So, hindi nyo joy talaga ng passion. sineselebrate masyado. Well, sineselebrate namin, pero hindi kami nagpapasyon. So, ang sinasalihan namin yun manonood ako ng reenactment, tsaka yung palaspas. Oo. Actually, yung Semana Santa, 'di ba, dapat nag-start yun ng Ash Wednesday. So, Ash Wednesday sigurado magsisimba kami para meron kang mark dito sa Tapos nagfa-fast din kami, tinatry namin na hindi kumain ng meat. Red meat. Oo. So, fish and gulay lang ang kinakain namin normally. Kami naman nung yun nga, nagpapabasa kami ng magdamagan. Tapos, minsan, nagbibisita iglesia din kami. Pero hindi ko yata matanda kung nakakatapos kami ng 7 churches. Kasi pagka bisita iglesia, 7 churches. Doon naman sa Cainta, doon kasi ako nag-aral. Meron doon na naka-stage. Sikat yun Sinakulo every year. Pero yun, Sinakulo. I think yan, isang beses lang yata ako Nakalimutan ko yung nakapanood ng terminology. Sinakulo. Pero doon sa subdivision namin sa Pasig, palaging merong nagpaparada ng mga nagpipinitensya. As in, talagang wini-whip nila yung sarili nila ng As in, yung iba, magsusugat hindi na lang talaga, hindi lang, totoo talaga. hindi lang drama. Ang ginagawa nun, actually, para magdugo, Yung iba talagang hinihiwaan ng nagsasacrifice sila. blade, yung likod, Oh. tapos pina-plug nila ng I think parang leather or tali hanggang sa
magdugo. Dati nga kapag yung halimbawa maglalakad kami, 'di ba, malayong lakad 'yun Tapos Yung oo. Tapos kapag nandun na sa tuktok, alam mo yung kapag biglang tawag dito kukulog, tapos magiging cloudy. Nung bata ako, sabi ko sign na mamamatay na yata si Jesus. Saturday yun. Hindi ko matandaan kung may alay lakad din sa Antipolo Alam ko si Mana Alay Santa. lakad? Oo, alay lakad. So, parang reenactment din yun. Maglalakad ka Teka, i-quick Google ko kung ang alay lakad is related. At saka noon, kapag Semana Santa, 'di ba, natatandaan mo ba na walang palabas sa TV? Wala. Kumbaga, pinapalitan nila ng medyo serious at religious. Miski natatandaan ko, instead na Itbulaga, meron silang special na pang Semana Santa. Oo. Na sila rin yung mga actors like si Tito, Vic, and Joey. Pero serious yung team nung palabas. Drama. So talagang yung solemn, talagang about faith, about family, about involvement sa community. Serious yung teams ng mga yung ngayon naman dito sa Australia, paano natin sineselebrate as a family? Kasi hindi rin tayo yung ganun ka-religious. So, walang opportunity Between dito. you and me, walang religious sa ating dalawa. Walang masyadong opportunity mag-alay lakad dito. Pero, ang ginagawa natin every year, at least nagpa-fast tayo. Nagpa-fast tayo. Pero, alam mo yun, at least, we're trying not to eat yung mga things na gustong-gusto natin. Walang wine. Walang wine. Yun, mahirap yan. Nung siguro few years back, 'di ba, kung mag-fast tayo as in water only. Ikaw 3 days, ako 5 days. 5 days. 3 days na water fast. Ngayon, parang medyo reset. mahirap na. Naka-fast din tayo ngayon, pero at night, nagpo-protein shake tayo. Nagpo-protein shake. Protein shake Pero tayo. pag morning, liquid water food. lang. Water lang. Pero kasi parang reset na rin yun 'di ba? Parang reset ng katawan, reset ng faith. One way of us remembering yung naranasan ni Jesus. Oo nga. Dati natatandaan ko nung bata, pagka yung during the Holy Week, bawal din mag-ingay. Bawal din maligo. Ha? Ano ka? Oo, sabi nila bawal maligo. Ini-invento mo yata to. Wala akong narinig na parang bawal sacrifice maligo. yun. Gagawin mo lang on Sunday ka na. Yun na yun. Kasi nag-resurrect na si Christ nun Ay, ganun ba yun? Oo. Nag-iimbento ka lang Anyways. Parang ka dun sa sacrifice ni Christ Maiba tayo dito sa Australia, Paano nagbago yung Easter celebration natin ngayon? Adapting yung Okay. Ako, dito ko lang and being part of the Australian dito ko lang naranasan yung mga community. Easter ano nga yun? Yung ban? Hot cross bun. Diba? Talagang wala naman nun sa Pilipinas. Hindi, pero kahit yung yung Easter egg. Teka, diba? kukunin ko yung sample ng hot cross bun. Sige, pakita natin. Papakita ako. Kasi kahit yung Easter egg, dito kapag nag-celebrate yung mga bata, yung mga parents or yung family, bumibili sila ng maraming chocolates, tapos tinatago nila ang example, kung saan man. Sige, pakita mo muna yung example ng hot cross bun. Tingnan nyo na lang, ang Yan, sarap. kaya may cross siya, Kaya bawal Easter. kong kainin ngayon yan. Nakapas kami ngayon, so hindi namin kakain to. Sa Sunday na namin ito kakainin. Ang ingredients nito is para siyang Pasas. Diba? Pasas. Raisins. Tapos Para ordinaryong siyang bun. white bun. Ordinaryong Para bun, siyang pero meron monay ng pasas. na may pasas. Oo. At saka, yun, parang cream na cross. Nung bata ako, hindi ako nakaranas ng Easter egg. Saka amoy cinnamon din Diba, cinnamon. nung natatandaan mo ba, nung bata tayo, may Easter eggs? Wala. Diba Hindi uso wala? yun. Hindi uso yun Siguro kung may Easter egg, talagang egg. Hanapin mo. Egg. Tapos yun yung uulamin nyo. Pero ngayon kasi ang
pagkakaalam ko, nagsi-celebrate na rin ng Oo. mga Oo. Easter eggs. Parang Oo. Halloween, di ba? May Halloween na rin Actually, sa tinanong ko yan eh. Pilipinas. Ano yung relation ng Easter Oo egg nga eh. sa Easter Sunday? Like, May Easter Bunny pa. hindi, yung bunny yung Nagke-carry ng nagdi-distribute. egg. Oo, Oo. siya yung nagdi-distribute ng eggs. Pero naisip ko, ano yung relevance nun sa life ni Jesus? Western yun eh. Diba? Western culture siguro yun eh. Actually, Paano inano ko nag-evolve yan, eh? ni-research ko ano yan, sabi na na research mo? Sandali lang. Na ano ba yung sinabi niya? Kasi yung ano daw, yung egg means nire-represent niya yung new life and rebirth. Oo nga, tama. Egg Pero is new depende life. kung ano chicken ba o egg? Hindi, una egg. Egg ba? Paano mo nalaman? Anyways, Chicken and egg. yun nga daw ang representation ng egg. New life and rebirth. So, parang okay. in parallel, in contrast, Parang yung resurrection. resurrection ni Oo. Jesus. Di ba? Dito naman yung mga na-observe ko, like pagka-Easter, di ba yun nga, sinabi mo yung mga Easter egg hunt ng mga bata. Ang pinakamalaki ditong event sa Sydney is yung Sydney Easter Show. Oo. Diba nung bata pa si Maxine, palagi tayong pumupunta din sa Sydney Easter Show. Para sa ano natin, Agricultural contest. sa mga listeners natin, ano ba yung Easter show? Parang perya, 'di ba? Malaking perya. Parang malaking event ng agricultural event yun eh. So, kunyari merong competition. Hindi lang agricultural, pati crafts, pati cake. Crafts, plants, Ina-awardan cake. yung best Oo. Country Women's Association, yung best cake, best bread, best pie. I think it's designed for like kids, children, na i-celebrate yung Easter. Oo. Pumupunta tayo Holiday. doon every year, di ba? May mga dog show, Oo. may mga... Ang favorite ni Maxine doon yung yung Easter, ano ba yung Easter bag? yung Easter bag, yung show bags. Show bags, yan. Show bags Show ang, bags, ang, kasi ang pagka tawag. uwi mo, Nakalimutan ko na bibili kasi. ka ng show bags, ano? Ang tagal na ni Tagal Maxine. na eh. Hindi Wala na, hindi na bata eh. Oo. Oo. Nakalimutan ko na yung tawag niya. So, show bag pala ang tawag doon. Hindi masyadong ano kasi rito eh, yung in general, hindi sa Australia, hindi religious yung meaning nung nung Easter eh. Siyempre may mga religious merong tao religious, pa rin, mga Catholic pero yung especially. pero siguro yung Pero in general, in general hindi siya tinitreat as a religious event. Unless, siyempre, nasa Catholic or Siyempre, Christian kapag faith ka. Catholic ka, aware ka na ang Easter. Pero kung ino-observe mo lang, lalabas ka sa labas. Hindi katulad sa atin. Pagkalabas mo, may nagsisinapulo. Oo. Alam mo na Easter talaga. At saka ang Holy Week. kapag Holy Week, parang aside from religious context, ang sa akin parang, nako, Easter na, magtatag-ulan na. Parang Saan? Sa Pilipinas. Sa dati. Pilipinas. Oo. So, Di ba, pagka Holy Week din sa atin, bago maraming nag-uwian ng probinsya, malalaman mo kasi may mga dalang biskwit. mga malalaking lata ng biscuit. Oo, gusto ko kaya yun. Wala raw kasi nun sa dahil mahirap siguro yung Yung i-export. transpo. I-export doon yung Pero gusto ko kaya yun, yung pansawsaw sa ano ba yung equivalent nun dito? yung MY Sun na biscuit. Oo. Maraming mga novelty biscuits dito na parang katulad nun no, na nandun lahat. May yung mga wafer, magkaka-layer, may Marie, diba? Oo. merong butterscotch. May ganun din dito pero hindi ganun kalalaking na dinadala nun sa mga probinsya. At saka syempre, aside from Easter, 'di ba? Yung mga tao rito, they treat it as short break. Oo. From Kasi everything, from work, from yung daily grind ng life, 'di ba? So it's a family celebration Kasi very long weekend spend time Meron with kang each other. 4 days so yung iba in-extend nila. I think next week din mag-start yung yung hindi pa next week yung school holidays. After nung week na yan, school holidays na. So yung ibang parents tinitake yung opportunity, nag-start na silang mag-holiday ng bago. Maiba naman uli tayo.
paano natin mapapasa yung yung sa kids natin, yung tunay na meaning ng Easter. So, nasabi nga natin na iba yung Well, yung ginawa natin, yung culture dito about Easter as a Filipino ang family, masishare ko paano siguro, natin may papasa oo, yung ang masishare ko siguro is like kung paano, hindi kasi tayo religious, pero kahit paano we tried na i-educate si Maxine about what is Easter for. Like, yung i-celebrate yung resurrection ni Christ. So, di ba, nanood tayo ng The Passion, yung movie. So, at least aware siya. Tapos, nanonood niya ang TV kanina about the Bible. tapos nag-Catholic school din naman siya. So, aware naman siya doon, di ba? So, as a Catholic, for me, is to remind yung kids mo na yung Easter, it's not only, a celebration. It's also, reflecting on journey ni Jesus, paano siya nag-sacrifice for us, and paano siya na-resurrect for us para i-save niya ang whole mankind. I totally agree. Yung naman, nakikita ko rin naman sa mga Filipino families dito na mas more religious at saka yung mga nasa Catholic. I cannot speak for non-Catholics kasi hindi ko alam kung paano nila sineselebrate. Pero nakikita ko dun sa mga Catholic Filipino friends natin na kung gaano, from the posting, nakikita ko na nagbibisita iglesia sila, pumupunta sa mga churches. Talagang pinapractice, dinadala pa rin nila yung kinalakihan nilang culture during Holy Week. Sa akin naman, magandang time din tong Holy Week or Easter weekend na para mag-reflect dun sa mga blessings, kung ano yung mga nangyari sa atin For the whole last year, this past year. Maganda opportunity yan para mag-reflect, isipin yung mga kahit gaano kahirap, kung iisipin mo, marami pa ring blessings na natatanggap tayo. Reflect on what matters most, 'di ba? In life, in family. Tsaka yung reflection mo about being kind. Oh. Be kind. Palagi ko naman sinasabi, hindi nga ako religious, pero we are spiritual. Naniniwala tayo na may someone na hindi, naniniwala rin naman ako about yung story hindi ni lang Jesus. tayo nagpa-practice. Pero siguro hindi tayo practicing Catholic. Speaking of which, pwede tayo magsimba bukas. Oo nga, no? Sunday. Baka mamiss na naman natin. Oo nga eh. Sa about creating new traditions, kunyari, tingin mo ba pwede nating i-mix yung tradition dito versus yung sa atin, tapos mag-meet in the middle? Meron kayang gano'n like? Siguro meron ng mga tao na minimix na yun, especially yung mga Pilipino, 'di ba? Yung mga Pilipino, they still do yung bisita iglesia, 'di ba? Pero at the same time, ko 'di ba sa church, meron ding Easter egg hunt para sa mga kids. Tapos may Easter egg hunt din sila, 'di ba? Oo, may so Easter bunny. Pwede siyang i-mix, 'di ba? Sa lifestyle, palagi ko itong kinukuhang opportunity itong time na to. Dahil alam ko mag-ano tayo, magpa-fasting. Oo. So, kinukuha yung opportunity na mag-reset yung katawan ko. Kumbaga, hindi lang reset in faith, hindi lang reset in life, pero reset in health as well, di ba? So, parang magandang reset para sa lifestyle. I-adapt more eating yung white meat, fish, if possible yung fish lang, no meat, kahit na white meat. Okay. Medyo gutom na nga ako. Kasi 2 araw na tayo. 2 araw tayo nakapa. Kung pagsasamahin mo yung old school Holy Week ng Pilipinas at modern Easter dito sa Australia, anong perfect celebration kaya pwede nating adapt sa family natin?
natin. Sa panahon natin kasi si Maxi Kasi- malaki na eh. Nung bata pa si Maxi. She went to Catholic school pero nung lumaki siya, nag-iba yung kanyang belief eh. Pero she recognized na spiritual naman si Maxine eh. She believes yung merong higher powers. Tingin ko yung pwede nating i-adapt. Nung inisip ko nung bata si Maxine, alam ko, yun nga, di ba, nagsi-Sydney Easter show tayo. Easter show, Nakiki-participate din tayo sa yung mga Easter eggs. Easter egg hunt. Normally, pagka Easter natatanda ko nung bata si Maxim, naka-long drive tayo eh. Oo. Lagi tayo naka-long drive. Nasa labas tayo nun eh. At saka yung gusto ko sana yung palaspas, yung sa Sunday ng umaga. Natatandaan ko noon nung bata kami, pagandahan ng palaspas. Oo nga. Yun nga, Dito ganda kasi nun. medyo wala. Wala, dito yung Scars. halaman yung palm tree na, scars yung tanim mo, yung palmera na tanim mo na nakakatusok. Isang peraso lang yun, Oo. kailangan. Maganda yung sa yung sa Pilipinas, gawa sa dahon ng nyog. Oo, tapos may merong mga design, design. Tapos light color pa siya, 'di ba? Oo. Parang yellow-green. Di ba maraming ganun din sa nung pumunta tayo sa Bali yata. Bali, di sa ba? Bali, meron din sila. Art form nila yun eh. Yung parang palaspas din eh. Dito kasi parang hindi mo feel yung yung palaspas. Oo. Kasi hawak mo isang dahon. Isang dahon lang Tapos eh. isang palmerang ganyan. Wala pang mga ribbon-ribbon. Yun nga, ang maganda yun eh, no? Sana pwede ka magdala. Yun ang gusto ko na Ang ginagawa pa nun, pagkatapos magpalaspas, i-display mo pa yung sa harapan sa ng bahay. Oo. Hindi mo yun itatapon kasi Next na year, yun papalitan mo yun ng Oo, bago. kasi Oo. na-bless yun sa church, di ba? Oo. So, ano ngayon ang ano yung Easter for you? What is Easter for you? Easter for me is, as I said nga, is an opportunity for me to reflect on what happened the last year, be grateful, isipin yung mga blessings, and health-wise, a time to reset. For me, ang Siyempre, Easter, kailangan ko, when I say reflect, I also pray na sana, this year will be much, much better for us. I agree. So, for me naman, siguro just to summarize ko ano yung sinabi mo, it's about renewal, it's about love, it's about new beginnings. Easter is deeply solemn and community-based, pero ngayon, it's about family celebration, reflection, and reset. Okay. Alright. Alright, So, okay. medyo seryoso yung ating yung topic na yan. pero sana nakarelate kayo kahit na hindi kami religious. Trinay naming i-discuss yung Easter sa perspective natin. Okay. So, thank you so much for listening. See you next See you episode. next episode. Bye! Bye.